ay napakagandang araw dahil ito ay araw ng Diyos. Ano po? Lahat ang araw-araw ng Diyos. Kaya nga sabi ng psalmist, this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. I pray that you are rejoicing because you are saved. And buhay ka pa. Ano po? So, usapan natin uli si Jacob at si Joseph dahil nasa Hebrews pa rin tayo. At ang verse natin sa araw nito, para tayo ay talagang masaya, ay tungkol sa buhay, pagkatas ng buhay na ito. Okay? Philippians chapter 3, 20 and 21. Basahin natin yan. Sa Bible ho yan mga kasama. Philippians chapter 3, 20 and 21. At papunta tayo kay Jacob mamaya. Ano po? Jacob at Joseph. Right? Okay, basahin natin. Alam ko, naghintay kayo dyan. Begin. For our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So, our citizenship is in heaven. Kung kayo ay saved, tinanggap niyo yung Savior, then you are a citizen of heaven. You are already a saint. Therefore, rejoice in the Lord because you are a chosen precious vessel in the sight of God. Remember, you are precious. Huwag yung kalimutan yan mga kasama sapagkat God had redeemed you by His blood. Ano po? So, remember, God loves you. Kalimutan yan. Alam niyo yung mga ibon dito sa likuran ko? Sabi ni Lord Jesus, hindi payagan ng Diyos na babagsak yan. Mamatayan na talagang walang pahintulot ang Diyos. At sa dami ng mga pagkain nila sa likod ko, mga bunga ng kahoy, ay talagang inaalagaan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa atin, yung mga ibon nga, pinapakain ng aking Ama sa langit. Kayo pa, puno kayo ng worry, puno kayo ng takot. Please lang naman. Malaki ang Diyos nyo. Diba sabi ng mga awit ng mga bata, God is bigger than the mountain, wider than the sea. So, makasama. If you are in the hand of Almighty God, malit ka lang sa kamay ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, di ba? Tinatakpan ka lang niya sa kanyang kamay. Therefore, we need not fear. Ano po? Sabi nga ng Psalmist, though the earth be removed and though everything will collapse, still you are in the hand of a loving Almighty God. Kaya, mga kapatid, mga kasama, mga kababayan, salamat tayo sa Diyos na mahal tayo at binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas, mabayaran ang lahat ng ating kasalanan. Sabi nga si Lucano, na ikaro na aming tibaspasol tayo. So, punta na tayo sa Hebrews chapter 11. At ito ay tungkol sa kamatayan, na may mag-ama dito na ayaw nila mailibing sa Egypt. Okay. Hindi naman itong lesson nito. Bakit kaya? Alamin natin bakit ayaw nila mailibing sa Egypt. Okay. Sabi niya rito sa verse number 21 and 22. Okay. Alright. Diyan na kayo. Hebrews 11, 21, 22. Okay, ito yung mamamatay na si Jacob at sabi ni Joseph kapag namatay siya, ayun na mailibing dun si Egypt. Ready, begin. By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worship leaning upon the top of his staff. By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. Ibig sabihin, itong mag-amang ito ayaw na mailibing sa Egypt. The reasons why Jacob and Joseph wants to be buried in the promised land. Okay? Yun ang lesson natin. Sir James, nga pala. Good morning, Sir James. Doon pala kami bumibili sa pinsan mo ng hardware, di si Byron Batung na po dun sa malapit lang kasi ang napatan sa Cordoba. Okay, so let us pray. Heavenly Father, we thank you again for a beautiful day
a blessed day, a day where we can rejoice one with another because we feel your love, your compassion, your forgiveness. We feel your Holy Spirit to speak to us again. So Lord Jesus, as your servant, speak through me now. May you just anoint my lips, and your Holy Spirit will just move me. As the apostles said, holy men of old speak as they were moved by the Holy Spirit. So cleanse me from every sin and stain. Make me, Lord, your vessel for the Master's use today, for the salvation of the lost and encouraging of the believers. Bless our RBC program and also the staff, Lord, and also those who are watching this Facebook and YouTube. To God be the glory now. Help those who are in need of healing, and bless each one in Jesus' name. Amen. Okay, punta tayo sa Genesis chapter. Ayun. Chapter 49. Okay? 49, huh? All right. Ready? Verse number 28 to 32. Okay. 28 to 32. Ayan. All right. Okay na. Sige. Okay. Ang sabi niya dyan, all these are the 12 tribes of Israel. And this is it that their father speak unto them and bless them. Okay? Okay? Everyone according to his blessing, and he blessed them. Ito na. And he charged them and said unto them, I am to be gathered unto my people. Tuloy nyo, tuloy nyo. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite. Sa promised land ho yan. Verse 30, in the cave, sabi niya rito, in the cave that is in the field of Macpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a burying place. Tuloy natin na. Tuloy natin ito mga kapatid. Ito si Jacob ay sabi niya, huwag niyo akong ilibing sa kwan. And then verse number 31, 32, there they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife. And there I buried Leah. The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth. You see, mga kasama, libingan talaga nila ito. Kaya sabi ni Jacob, huwag niyo akong ilibing doon sa Egypt o dito sa Egypt. Doon niyo ako dalhin sa promised land. Ngayon mga kapatid, tingnan na natin ang ginawa nila. Sa chapter 50, 1 to 5, makita nyo rito na talaga nung namatay si Jacob ay dinala talaga yung pangako ni Joseph na ilibing yung tatay niya doon. And Joseph fell upon his father's face and wept upon him and kissed him. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father. So may embalm na yung araw, hindi lang Ortiz. And the physicians embalmed Israel or Jacob. Verse 3. And 40 days were fulfilled for him, for so are fulfilled the days of those which are embalmed. And the Egyptian mourned for him 70 days, 70 days. Mahal yun, tagal nun. Verse number 4. And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in thy eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying, verse 5, My father made me swear, saying, Lo, I die. In my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again. You see mga kasama, malinaw na ang bilin ni Jacob, wag niyo akong ilibing sa Egypt. Dalhin niyo ako sa promised land. Ngayon si Joseph din, meron din siyang bilin. Okay. Sa chapter 50 ng Genesis, 24 to 26, makita natin na meron din bilin si Joseph. Pareho silang mag-ama, may bilin.
Ayaw nilang ilibing sa Egypt. Okay, ready? Read. And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. You see, sabi niya, please lang, you shall carry up my bones hence. Dalhin niyo ako doon sa promised land, ha? Ang ginawa kay Joseph ay nandun lang sa Egypt na naka-embalm, nandun lang sa kabaong. Okay? And then, hinayaan nila doon lang. And then, nung pag-alis nila sa Egypt, dala-dala nila yung naka-embalm na katawan ni Moses. Alalahanin nyo, lately lang, di ba? Nalala nyo, this year, yung mga nakalibing sa mga pyramid sa Egypt, hinukay nila, buo pa. Buo! So matindi pagka-embalm ng mga Egyptians sa mga patay. Oo, meron silang mga chemicals na hindi nalulusaw ang katawan. Sana nasa Egypt tayo para in-embalm ko rin si Inday. Siguro hanggang ngayon, nakaratay pa. No? Anyway, hindi tayo nag-aalala. Bakit? Sabi ng Bible, pag namatay ang tao, babalik sa alikabok yung katawan niya. At yung kaluluwa niya, ay sabi ng 2 Corinthians 5:8 na kaya kayo na namatayan, dapat encourage kayo sa verse na ito. Okay, basahin natin. Para naman ma-encourage kayo, ha? Oo, tayo naman may mga loved ones tayo na pumanaw. Bata pa sa atin, katulad niyan Bata pa si Pinoy sa akin, 61, ako 67. Pumanaw na siya. Ibig sabihin game over. Ngayon, tingnan natin to. Para ma-encourage kayo na meron kayo loved ones na namatayan kayo. Oo, yung sa anapatan, nakakita kami ng batang-bata, dalaga. Pagkatapos ng operation niya, namatay. So, masakit po. Pero, sabi ng verse na ito, ready? Okay, begin. We are confident. Yun ang word. We are confident, I say, willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Mantakin mo yan. Yan ang nakaka-encourage. Wala man yung loved ones na natin dito, katawan nila sa libingan, ay nandun sila sa langit na masayang masaya. So, reasons, Sir James, Reason, kasi si Sir James Tobias Batong siyang taga-outline. Kaya, naiipon po itong outline nito for the next preachers to preach pag millennium na. Okay. Reasons why Jacob and Joseph wants to be buried in the promised land and not in Egypt. Not in Egypt. Ayaw mailibing sa Egypt. Kasi ang Egypt kasi type of the world. It's type of this world na this world is not good for Christians. Totoo yan. Bakit not good for Christians? Kasi nandito yung mga tao na walang batas pagdating sa love, courtship, and marriage. Walang sinusunod ng moral law. Ang linaw-linaw yan sa Bible, na may moral law. Isang libutang ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Bakit nag-collapse yung malaking condo? 12-story condo unit sa Florida. Mga nakatira doon, hindi mag-asawa. May mga nakatira doon, mga lesbian. O yun. Mga bakla. Mag-asawa yan, mga kasama, magalit ang Diyos. Huwag naman mangyari sa Pilipinas yan kasi marami din ako nakikita dyan. Magkaangkas. Kala ko lalaki yung isa. Babae pala. Pagkatapos balitang-balita sa mga opisina na magka-opisina sa government to, sila ay nagsasama sa isang apartment. Walang magawa yung director, walang magawa yung government. Samantala ang Diyos, ayaw niya yan. Anyway, there was a time dito sa 2
Tuguegarao City na magkaroon daw ng misgave Tuguegarao. Ay, sabi ko, please lang, baka hulugan tayo ng Diyos ng bato niyan. At least there was a time na kinanselan nila. Kinanselan nila yung kasi siyempre kaibigan natin yung mga nasa municipal government nun. Hindi pa city government na po. So, ngayon, siyempre, hindi na kumikalap dahil siyempre, bawal na raw makialam. Okay, anyway. Pero nagsasabi pa rin ako rito dahil sa Amerika at sa United Kingdom, bawal na mag-preach against effeminate and sodomites. Bawal na yan. Pero, habang nandito tayo, i-preach natin Word of God habang hindi pa bawal. Okay. So, bakit ayaw nila mailibing doon sa Egypt? Sa atin, mga kasama, Egypt is a type of the world. And sabi ng Bible, the world is in control of the minds of people, which is talagang initiated by Satan. Kaya nga, mga kasama, ang pangalan ni Satan na isa ay God of this world. Kasi yung mga offer ni Satanas, katulad ni offer niya kay Jesus na, all these pleasures, all this wealth will I give to you when you fall down and worship me. Ay maraming nagwo-worship kay Satan ngayon. O, saan sila kung linggo? Saan sila kung limbawa lesson time? Saan? Ayun, nanonood ng mga movies. Okay? Samantala sabi ni Solomon, your eyes will never be satisfied with things that you see. Your appetite will never be satisfied with everything that you want to taste. O, kasama niya ang sex, music, food. Ganun ho yan. Now, punta na tayo sa number one. Okay? So nakita natin mga kapatid na ayaw nila mailibing doon. Gusto nila sa promised land. Okay? Tayo sa number one. The reason is prophetic promises that must be kept. Prophetic promises that must be kept. Meron kasing prediction na kinakailangan tuparin ng mga Israelites. Oo. Kaya mga kapatid, itong ating pinag-uusapan, maraming prediction dito or prophecy na natupad. Na kinakailangan tuparin ng mga tao katulad ng Israelites. O, katulad nito mga kapatid, talagang Diyos, talagang God of truth. Tignan natin sandali sa Isaiah 7:14. May prophecy dito na isang birhin, hindi dalaga, birhin, manganganak. Natupad pa. Tignan natin kung natupad sa New Testament. Ready? Nandyan kayo. Tulungan niyo ako. Sabayan. Ready? Begin. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Natupad yan sa Matthew 1:23. Doon na natin makita na ang Panginoon ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ready? Read. Behold, a virgin. Mapansin nyo? Virgin, ibig sabihin hindi pa nagalaw. Shall be with child and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Salamat. God came to us because we cannot go to God. You see, hinanap tayo ng Diyos kaya ikaw na nanonood. Never say na unfair ang Diyos. Hinanap ka ng Diyos. Kung sa oras na ito nanonood ka sa akin, ikaw ay kinakausap ng Diyos na sinasabi niya sa iyo, the earthly reason why I came to die is you are the reason. Patakin mo yan. Napakagandang isipin na ikaw ang dahilan kung bakit bumaba ang Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos. Remember yung pinag-usapan natin, Redeemer? The Redeemer must be related to us. And God came in the person of His Son, related to us through incarnation. The word incarnation means God
was manifest or God manifesting in the flesh. Or became flesh talaga, hindi lang manifesting kasi iba yung tinatawag na theophany sa incarnation. Theophany is a temporary manifestation of God in human flesh in the Old Testament. Incarnation is God Himself becoming man and dwelt among us. Kaya pasalamat tayo na tinubos tayo ng Panginoon through that flesh. Through shedding of blood. Okay, punta tayo dito. Prophetic promise that must be fulfilled. Saan ba yun? Punta tayo sa Genesis 15, 13 to 16. Ito ay sinabi mismo ni Abraham, ng Diyos kay Abraham na prophecy. 13 hanggang 16. And he said unto Abraham, ang Diyos mismo, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs. Tignan niya na. And shall serve them. And they shall afflict them ilang years? 400 years. Also that nation whom they shall serve will I judge. And afterward they shall come out with great substance. Thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation, they shall come again thither again. For the iniquity of the Amorites is not yet full. Mantakin man, 400 years, sabi ng Diyos kay Abraham, yung lahi nyo, yung mga apo mo, ay babalik dito. So, ayaw nila mailibing talaga si Jacob at saka si Joseph. Dahil itong prediction ito, prophecy, babalik din yung mga anak mo rito, sabi ng Diyos kay Abraham. So sabi, Jacob at saka si Joseph, dahil babalik tayo dun sa promised land, huwag nyo kuming ilibing din eh. Okay? Now, mga kapatid, tingnan na natin ang nangyari sa, ito, gusto ko makita ito mga kapatid. Sa Exodus na, punta tayo sa Exodus. Chapter 12, 40, 41. Ito na yung pag-alis nila sa Egypt. Yan ang tinatawag na exit. The word Exodus means exit. Nakikita naman yun sa mga mall yan, di ba? Yung exit. Oo. Kasi ko puro entrance. Impyerno tayo lahat. Totoo yan. Hindi kailangan mag-exit tayo sa world. Ready? Diyan na kayo. Now, the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Tingnan niya na. Nagkaroon pa ng 30 years na sobra kasi maganda na rin sobra yan kasi kinakailang lalabas lang na marami silang reward. Verse 41, and came to pass at the end of 430 years, even the self-same day, came to pass that all the host of the Lord went out from the land of Egypt. Makapansin yan? All the host. Ibig sabihin, lahat tayo na redeem will get out of this world sa rapture one day. Kaya mga kasama, alam nyo, talagang malapit ng rapture. Pastor, para mo alam mo yan. Kasi mga kasama, alam ko yan dahil yung vaccine, mandatory na. Narinig nyo ba na lahat ng tao na ayaw magpabaksin, bigyan sila ng choice. Salamat naman, bigyan ng choice ng Sinovac, AstraZeneca, or Pfizer. At sabi ng Chief PNP, mandatory at naging advisory sa lahat ng PNP stations, whole Philippines. Anyone that will be reported by the DOH that people who will not receive the vaccine will be visited by the Philippine National Police and then be arrested because Duralex, Sedlex. Okay. Tanungin niyo sa mga abogado yung Duralex, Sedlex. Kasi mandatory na, mga kasama. Diba yun ang sinabi ni Bill Gates yan eh. Everyone must be vaccinated because we are going to depopulate the earth. Ay, mga kasama,
Salamat at save tayo ha. Bago maging mandatory yung 666 eh. Aalis tayo rito. Pero what I'm trying to say is ganito. Bakit ayaw mailibing si Jacob at si Joseph doon sa Egypt? Kasi hindi nga sila taga-Egypt eh. Taga-promised land sila. Oh, ikaw at ako, nabasa natin na hindi tayo taga-lupa. Ha? Taga-langit na tayo. Dahil natubos na tayo sa dugo ni Kristo, di ba? Oh, di ba sabi niya sa Ephesians 1:7, tignan na natin para meron tayong tinatawag na correlation na verse, context. Okay? Ready? Begin. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Ganun yan mga kasama ha. Na-redeem tayo, natubos tayo sa dugo ng ating Panginoon Hesus. Kaya darating oras na mag-exodus din tayo. Bakit nag-exodus mga ito? You know why? Kasi redeem nga sila. Tingnan nyo sa Exodus 12:13. Oh, redeem sila kapatid. Kaya ikaw at ako dapat pinakamasayang tao sa lupang ito. Dahil kung gaano yung mga Israelites natubos dahil sa dugo ng lamb sa Egypt doon, tayo rin natubos sa dugo ng Lamb of God. Nandiyan na kayo? Ready? Begin. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague or the death angel shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Ito mga kasama, darating yung tribulation period. Salamat, wala na tayo rito. Kaya nga dapat malapit kayo sa Diyos. Huwag niyo kalimutan mag-pray, mag-meditate sa salita ng Diyos, i-memorize ang salita ng Diyos para malakas kayong harap sa mga temptations. Okay. Dahil nandiyan pa rin tayo sa prophetic promise or promises that must be kept, ay meron nakalagay dito sa ito mga kapatid na. Ezekiel 37:11 to 14. Na ano? Ito ay prophecy na nangyayari sa panahon natin. Kaya nga sabi ko sa inyo talagang bait ng Diyos, nakita natin ang nangyayari. Okay. 37 to verse number 14. Bakit pinapakita ko ito sa inyo? Para wala kayong ligtas Okay, verse 11 muna. Tatay sa verse 11 mga kapatid. Tukol ito sa prediction of prophecy that must be kept. Then he said unto me, sabi ni Ezekiel, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Therefore, prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Ay, sabi ko sa inyo, nakakatawa ng puso to. Bakit? Noong 1948, nakabalik sila sa land of Israel. Tuloy natin. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Then verse 14 said, and I shall put my spirit within you. Ay, marami nang save na Jewish ngayon. Mag-search kayo sa One for Israel. Ang daming na save. He said, I will put my spirit in you, and you shall live. And I shall place you saan? Sa promised land, in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and perform it, said the Lord. Ay, ang ganda niya na. Kaya nga, nakakatuwa mga kasama na. We are seeing this happening, Kaya kayo na talagang nagpakumbaba, nagsisi at tinanggap niyo si Jesus, kasama kayo. Bakit? Dahil maaring sabi niyo, hindi naman kami Israelites, Pastor. Bakit kasama kami? Di tingnan natin. Gentiles tayo. Pero look at this verse. Ephesians 2:11 to 13. Ay, ang gandang isipin. Nakasali ka, kasali ako sa natubos dahil sa
dugo ni Kristo Jesus. Kaya nga dapat every moment, thank you Lord, i-save nyo kami sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ready? Yan na kayo. Wherefore, remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, Gentiles having no hope and without God in the world. Salamat, hindi period doon. Pero sabi sa verse 13, lahat tayo para masaya tayo. But now, in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made near by the blood of Jesus. Verse 14, nang sabi niya, for He is our peace. Ang ganda nun. Who hath made both one, Israelites and Jewish, and Israelites and Gentiles, and hath broken down the middle wall of partition between us and the Jews. Look at verse 15. Having abolished in His flesh the enmity, yung tinatawag na pagitan, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one human, so making peace. You see, hindi na tayo kaaway ng Diyos. We are now friends of God and children of God by faith in Christ Jesus. Kaya nga, kayo ang pinakamapalad sa lahat ng tao dahil nakarating sa inyo ang Ebanghelyo. Kaya kung sino man ang hindi pa saved, tumawag kayo sa Panginoon. Tayo sa Romans 10:13 para tumawag kayo sa Panginoon Jesus. Okay? Tingnan natin ito mga kasama. Tumawag na kayo. Hindi natin alam kung kailan rapture. Oo, malapit na yung tinatawag ng mga Jewish na last 6 months. Delikado ang last 6 months. Ready, read. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mga kasama, please, mga kababayan, tawagan niyo si Jesus. Kaibigan natin yan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan mo. Ang gagawin mo lang naman, sabi mo, Lord Jesus, natawagan kita. Ako'y makasalanan, nagsisisi na po ako. Iligtas mo pa ang kaluluwa ko. Gusto ko rin makasama sa iyong pagdating. Ay, gawin nyo yan kung hindi pa kayo saved. Look at verse 14. Sa susunod na verse. Kaya nga, sabi ko, magpasalamat kayo. Bakit? Pwede na kayong tatawag. You know why? Gumawa ang Diyos ng lahat ng paraan para kayo tatawag. Ano sabi niya? How then shall they call on Him in whom they have not believed? How shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ako ang ginamit ng Diyos para mag-preach sa inyo. Pero hindi ako pwede manatili dito kung walang mga membro. Kaya sa verse 15, tignan nyo. Verse 15. At yung mga pastor, hindi pwede mag-preach kahit saan-saan. Kung wala din mga membro dito na gagastos para sila mag-preach iba't ibang lugar. Ano sabi niya? And how shall they preach except they be sent? Ito mga kapatid. Wala talagang mga missionaries kung walang gagastos para sa kanila. Kaya nga tayo mga kasama, isipin natin, may mga missionaries na nangangailangan ng tulong natin. Okay? Ngayon, nandiyan pa rin tayo sa prophetic promises that is became. Okay? So, punta tayo rito na meron dalawang notes dito o kaya facts tungkol sa prophetic promises that must be kept. Number 1, Sir James, all Bible prophecies are certain to be fulfilled. Ibig sabihin, sigurado na matutupad. All Bible prophecies are certain to be fulfilled. Okay? Totoo yan. Talagang matutupad ito. Kaya nga, tungtuwa ako dahil dumating ang Israel sa promised land na. Lalong-lalo na yung binanggit ko sa inyo na
Jubilee, di ba? Na after 50 years, kukunin ng isang taong lupain niya na pag-aari niya. Oh, alam natin na from 1917 to 1967, 50 years. From 1967 to 2017, December 6, 2017, 50 years. At doon ni-announce ni President Trump noong December 6, 2017 na ililipat ng Amerika ang kanilang embassy sa Jerusalem. At noong 50 years since the takeover of Jerusalem, nagkaroon ng final decision na Jerusalem is now the eternal city of Israel. Kaya ako'y natutuwa. You know why? Kasi nakalagay yan sa Luke 21:20. Tingnan ito Oo. 21:20. Ganda ng salita ng Diyos. Kaya kayo na save Tumanggap na sa Panginoon. Dapat tuwang-tuwa na kayo. Anong sabi niya? When you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Kita nyo yan, Look at verse 24. Okay, tingnan natin. Ang ganda niyan. Napakagandang isipin. Napasali tayo. Ito, mga kapatid, Ang sabi niya dyan? And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Tingnan yan, Hindi nyo ba alam na ang last empire ng European Empire ay na-fulfill yan noong January 1, 2021. Nung humiwalay ang United Kingdom sa European nations. Alam nyo yun. Alam nyo yun. Kaya nga, lakas ng loob ng China na nag-declare din noong February 1, 2021, na sabi niya, no one will sail in our 9-dash line. Sabi ng Pilipinas, naku, kasama na yung kalayaan doon. Sabi ng China, any ship that will sail within the 9-dash line will be sunk. Ay, mga kapatid, kaya nga wala ng mga media people pumupunta doon kasi talagang bawal. Nagbawal ng ating gobyerno kasi umaapoy daw. Kaya ngayon, talagang nangyayari. Mangyayari talagang prediction. Tignan nyo. Tignan yung prediction nito. Revelation 12. 16:12. Tignan nyo. At may babanggitin ako at hiniram ko lang kay Manong Rene Cruz ito. Siya ang inyong sisihin. Kung bakit sasabihin ko ito. Puntahan nyo siya. Diyan sa San Gabriel, Tuguegarao City. Kaya promises, prophetic promises must be kept talaga. Look at this verse. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up. Ito na. And the kings, that the way of the kings of the east might be prepared. Narinig nyo yan? Kings of the east, hindi king of the east. Kung king of the east lang sana, China, pero kings yan ito, nahagip ko kay Manong Rene Cruz. Tingnan nyo ito Ang sabi niya? Kings of the east. Ito mga kapatid. Nakita ba ninyo ng isang presidentiable ng Pilipinas ay nagpa-anoint na kay Xi Jinping? Hindi nyo pa nakita yun? Nakita na ba ninyo na merong isang presidentiable itong buwan lang na ito nagpa-anoint kay President Xi Jinping? At pakinggan nyo ito. Ang nakalagay na tato sa kanyang binti ay dragon.
Mga kapatid, kaya yung Bible, Kings of the East. Ako, ang kasama. Kaya, prophetic promises that must be kept, ha? O, update ho yan. Hindi, wag ko lang ipalabas dito kung sino yung presidential na yon. Pero nagpa-anoint. Ngayong buwan lang ito. Kay President Xi Jinping. Kaya, totoong Bible prophecy. Salamat naman. Panginoong Diyos, sabi ko, please, Lord Jesus, come. Kasi pag nangyari yon talagang gulo. Ha? Number 2, Sir James. God's promises to the Christians are faithful. O ito, faithful kay Kristiyano, ha. Kung ano ang pangako ng Diyos sa iyo. Totoo. Kasi tapat ang Diyos. Diba sabi ng Diyos, pag tinanggap mo ang aking anak, ay maging anak din kita. Diba sa John 1:12 yan? Basahin natin yan. Para naman ma-encourage kayo, ha. Ngayon, nagko-question kayo kung sino yung may tattoo na dragon sa kanyang binti na nagpaanon kay Xi Jinping, ha? Nako, mga kasama. Baka hindi nyo pa alam yan, ha? Kasi nakatago ho yan. Kami lang ng mga Bible prophecy teacher. Nakakalam yan. Okay. Kaya kung hindi pa kayo saved, ito ang tandaanan yung verse. Kahit hindi kayo member sa church namin, at kahit wala kayong church membership katulad ng tip on the cross. Kasi kung alam nyo ito, gawin ninyo. Ready? Read. But as many as received Him, sama ka dyan, to them gave He power to become children of God or sons of God. Even to them that believe on His name. And the moment you receive Him, you will be born into the family of God. Ayon sa verse 13, kaya nga, colon yan eh. Tingnan mo ending ng verse, colon, di ba? Sa verse 13, sabi ng Bible, the moment you receive Him and believe on Jesus, you will become a child of God, and you are now born, not of blood, sabi niya, nor of the will of the flesh, nor of the will of God, nor of the will of man, but of God. Ulitin ko, which we are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ito yung sinasabi ni Lord Jesus Christ sa John 3:6, na born into the family of Adam ka, now, born into the family of God ka when you receive His Son. Okay, 3:6, tingnan nyo. Okay, katulad yan, 67 years ago, I was born in the flesh. 47 years ago, I was born in the spirit. Ano sabi niya? That which is born of the flesh is flesh. Kaya nga, dapat ma-born again ka by accepting Jesus. And that which is born of the spirit is spirit. And na born of the spirit ka when John 3:18 happened. Ano sabi ng John 3:18? Okay? John 3:18, ano sabi niya? He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Why? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano ba ang name ng only begotten Son of God? Matthew 1:21. Tingnan natin to. Kaya tawagin nyo, Panginoong Jesus, sabi mo ligtas mo po ang aking kaluluwa. Ayoko punta sa impyerno. Ano sabi niya dyan? And she shall bring forth a son. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kaya hanggang ngayon, mga kasama, pinapakilala namin yung Jesus, Diyos na nagkatawang tao, pinako sa cross, nabuo sa kanyang dugo, namatay, nailibing pangatlong araw, nabuhay muli, at kayang-kaya kanyang bigyan ng eternal life. Kaya nga sabi ng Acts 5:42, ito ang ginagawa natin sa mga bahay-bahay ngayon na may telebisyon. Ano sabi niya? Acts 5:32. Kaya nandiyan pa rin tayo sa God's promises to Christians are faithful. Ano sabi niya? And we are witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God had given to them
that obey Him. Kaya, mga kapatid, we are witnesses. Tungkol kanino? Sa verse number 42, tingnan niyo. Acts chapter 5, 42. 32 kanina, 42 na ngayon. Ano sabi niya? Tingnan natin. Okay, tingnan niyo kung sino pinipreach nila, ha? Hindi ka pasukan ng Holy Ghost kung ibang pinipreach mo. Ready, go. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Di ba nyo ba napapansin? Nasa YouTube ako, nasa Facebook ako, and then, every day, nasa Channel 38 ako ng RBC local television dito sa Tuguegarao City na nakakaabot sa Igig, Piñaplanca, Sulana, at saka sa Enrile. Dahil every house nga eh. Anong pinipreach natin? Jesus the Christ, a Son of the living God. Kaya, sa ating first point, Sir James, the prophetic promises that must be kept ay meron letter A or number 1, facts number 1, all Bible promises are certain to be fulfilled. Mangyayari talaga. And then, God's promises to us Christians are faithful. Tingnan natin to, 2 Timothy chapter 2, verse 13. Faithful talagang Diyos. Okay. Bago ako mag-pray at mag-break. Okay? Kasi magbe-break tayo. Kasi meron pang mga pointers dito. Dahil ayaw nga ni Jacob at saka si Joseph mailibing sa Egypt. Ayaw nila eh. Ready, read. If we believe not, yet he abideth, faithful. He cannot deny himself. You see? Kaya kayo dyan mga Kristiyano na nagbabackslide, nang lalamig kayo, iba na ang mukha nyo, iba na ang baro nyo, iba na ang amoy nyo, minom na kayo, alak. Kayo mga kababaihan, paglabas nyo, punta sa mall, nakakashort na kayo. If you believe not, na meron tinatawag na dress code sa Bible, God said He abideth faithful. Nalala niyo si Adam and Eve, dinamitan ng Diyos. Kayo naman kababaihan, paglabas nyo, halos maguban na kayo. Dumaan kami sa harapan ng isang mall yung isang araw. Alam niyo, may babae doon nakasando. At talagang short na short. Ay tinginan yung mga tricycle driver. Lahat talaga huminto. Ano po? Akala ko flag ceremony lang hintog tao. Talaga. Pati yung mga kababaihan na nakasando at short na short. Yung iba nakalabas pang pusod. Talagang napapahinto. Talagang. Yung iba nga, dumaan nga kami puntang Santo Niño. Flag ceremony, ayaw hihinto yung mga tao. Nung huminto ako at nakita nilagay ko yung kamay ko sa dibdib ko, minto din sila. Pero yung babae na lumabas galing sa mall, huminto lahat. Nag-break lahat. Anyway, yan ang sign that this world is not our home. Ang kasama, this world is wicked. They have no standard. Tayo may standard tayo. Okay? Punta pa tayo dito sa verse na God is faithful. Sa 1 Thessalonians 5:24. God is faithful to you. Kaya nga, may hangin pang lumalabas ilong mo. Nararamdaman mo yan, ha? May hangin pa ba? Amen? Amen. Ibig sabihin, God is faithful. Malinaw sa Bible yan. Ready, read. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Ibig sabihin, siniligtas ka ng Diyos, irarapture ka ng Diyos. At sa oras na ito, as I said, kung may hangin pang pumapasok sa ilong mo at lumalabas, faithful ang Diyos. Yun ang sabi niya rito sa Bible eh. Naglalagay ang Diyos ng oxygen pa sa ilong mo. Imbento mo ba yan? Hindi. Kaya dapat magmula ngayon, mahalin mo si Jesus. Dahil kung mahalin mo si Jesus, ay talagang maraming mangyayari sa iyo na mabuti. Anong sabi niya dito sa John 14? Kung mahalin mo si Jesus, tingnan natin yan. Dahil malinaw yan. Ano sabi niya? Verse 23. Kaya, salamat tayo na hindi na tayo taga-sanglibutan. Kaya ayaw ni Jacob at Joseph mailibing sa Egypt. Hindi na tayo taga-Egypt, mga kapatid. Taga-langit na tayo. In fact, ambassadors tayo. Ambassadors of heaven na tayo. Kaya dapat masaya ka. At
dapat pag lumabas ka sa bahay nyo, di mukha kang ambassador. Paglabas mo sa bahay nyo, nakayuko ka. Bakit? Tinitingnan mo panghita mo kung short na short mo talaga. Short mo. Hindi ganon. Ha? Ready, read. Jesus answered and said unto him, if a man love me, personal ito, he will keep my words. Ano pa? And my Father will love him. Kung mahal na mahal ka ng Diyos, ibig sabihin talagang tuloy-tuloy ang supply ng pagkain mo, di ba? Tuloy-tuloy supply ng katalinuhan mo, malakas mo. Love ka ng Diyos eh. And we will come unto him and make our abode with him. Oh, tamang-tama. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians 3:16, ikaw ay abiding place of God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano sabi niya dyan? Ay, ang ganda nito. Kaya nga, ang katawan natin, we will present it to God every day, holy, acceptable unto God. Ang kapatid, magmula ngayon at napatawad na tayo ng Diyos. Ready, read. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwell in you. Ito naman warning sa verse 17. Huwag niyong lagyan ng alak ang katawan niyo, sigarilyo, o kaya mga toxic, mga pagkain na bawal ng doktor, ni Dr. Gonzales. Tulad sa akin, sabi ni Doc, huwag kang kain ng bagoong, cardinas, mga soup na, pampira naman mga soup na yun, nakaka-arthritis. Ang sabi niya, at huwag kayong magpagamit sa hindi niyo asawa. Bakit? Look at verse number 17. If any man, ibig sabihin talagang personal talaga judgment ng Diyos dito. Verse 17 pa rin tayo. If any man, dumihan mo ang katawan mo, dumihan or defile the temple of God, ano mangyari? Magkakaroon ka ngayon ng virus. Pasalamat ka kung pinagaling ka na ng Diyos. Pero kung sino man may virus sa katawan, ay meron sa Bible na pwede kang i-anoint ng oil para mawala ang virus sa katawan. Him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. So by the grace of God po, I apply oil to those who wants to be anointed. Ayan. Bawal pa ngayon kasi pumupunta nga ako sa mga ospital doon, nag-anoint ako ng may sakit. Pero ngayon, bawal mag-anoint, baka raw ako may dala ng virus. So, i-delay muna natin yung anointing. Sa James yun, chapter 5, 13 to 16, titingnan nyo doon. Meron yun. Okay? Mag-pray na po ako muna and then may break tayo. Ama, salamat po na kami na taga-langit ay hindi na taga-mundo. So look to us, Lord, na we are just weaklings. So fill us, the Holy Spirit, so that we'll be strong, not to be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind, so that we can forget the past and overcome obstacles in our presence. Lord, I pray for my brothers, my sisters. Maaring may obstacles na kinarap nila, maaring finances, o kaya family problem, o kaya kinakailangan ng bahay, tirahan, Lord. Maawa ka po sa kanila at alalahanin nila, Panginoong Diyos, na we have a mansion in heaven where we will dwell forevermore with you. And therefore, we want to be used of you, Lord, so that others will be rescued. Yes, Lord, this world is not our home. That's why Jacob and Joseph don't want to be buried in Egypt, because Egypt is a place of many idols and corruption. And there are people who are immoral dwelling in Egypt because they thought that pleasure is permanent. But the Bible said it's just for a little season. Oh God, help us to repent. Help your people to repent. And use me always to encourage your people and to be a blessing. So I bless this, my brothers, my sisters, their works and their businesses. In Jesus' name, amen. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well.
to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. In the light of His glory and grace.